The freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Ang Independence Day ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng ating kalayaan. Kasama rin dito ang pag-alaala sa ginawang sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng 126th Independence Day Anniversary sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Sa isa pang mensahe niya, nananawagan ito sa mga Pilipino na magkaisa para sa isang maunlad na bansa. Sa unang pagkakataon makalipas sa ilang linggo, muling nagpakita sa publiko si VP Sara matapos mapaulat na nagkasakit ito. Sa Facebook post ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Duterte noong May 31, binati nito si VP Sara ng happy birthday at get well soon. Hindi direktang sinagot ni VP Sara kung nagkasakit siya, pero tiniyak ito sa publiko na maayos na ang kanyang kalagayan. Well, I'm okay. So, yes. Maraming salamat sa birthday greetings. Dili na ko maisa-isa ang ako ang pasalamat sa tanan nga nag-greet o birthday greetings o ang ilahang mga wishes sa maayong panglawas. And I am happy to be here in Davao City, and I wish all the Baweños, unang-una, kalma lang ta, ikaduha, Happy Independence Day sa inyong tanan. Kapansin-pansin naman na bagya itong pumayat kumpara noong nakalipas na buwan. Nang tanungin naman kung may alam ito sa napapaulat na suspensyon ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte, ito ang kanyang tugon. Wala ko'y nahibalaan na information about suspension ni Mayor Baste Duterte. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Samantala, suportado naman ni VP Sara ang pagbabawal sa paggamit ng mga gadgets ng mga guro at mag-aaral sa paaralan, lalo na kapag school hours. Pero dapat anya ay may exceptions ito, lalo na kung makakatulong naman sa pagtuturo o pag-aaral. We are okay for the banning of use of gadgets for personal use, subject to exceptions. Kung ang iyahang personal gadget ginagamit niya sa pag-eskwela or sa lesson sa maestra, dapat doon ay mga exceptions, particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. No comment naman ito sa bagong Pilipinas Hill. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.